po ay inaanyayahang magsiluhod bilang tanda ng paggalang sa banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Virgin. Sumainyo ang kapayapaan. Ang kadakilaan ng Ama ay di maaarok ng sinumang tao. Kaya't ang Espiritu niya na nagpababatid ng lahat para sa Kanya, siyang binahagi niya. Kaya't halina kayo mga minamahal, tantuin niyo't pagharian kayo kung papaano ang paghahari ng Ama upang sa gayon maunawaan ninyo at maharinig niyo ang tunay na panambitan para sa inyo. Ang siya'y pakinggan, sundin at kilalanin, ang may pandinig ay nakarinig. Sa mga istorya ng talaan ng mga ninuno, iba't iba ang kasaysayan nila na kung pagninilayan at tunay na maunawaan, napakagagandang mga tunay na halimbawa. Isa lamang ang kasaysayan ni Tobit na kung paghaharian kayo ng pangunawa, sadyang mapapatotohanan sa inyo ng Ama. Lahat nga ibatid niya at may magagawa siya. Nang panahon na yaon, si Tobit ay nabulag, kay luwat niyang bulag, halos 4 na taon. Sa kanyang pagkabulag, halos nawala na siya ng ligaya, nang sabi nga niya, kung gayon na lamang ang buhay niya, mabuti pang mawala na siya. Subalit, taon man ang binilang ng palayain siya'y galak ang kaakibat at napatotohanang may nakalaan pala ang Ama sa kanyang buhay at sa kanyang anak. At pinatotohanan din sa kasaysayang ito na kay luwat mang panahon, hindi pa rin lilipas at mapaparang ang mga gunitang kay buti na marapat matutunan ng tao. Si Anghel Rafael. Si Tobias ay sumagot sa kanyang amang si Tobit, "Susundin ko po ang lahat ng inyong utos. Paano ko po makukuha ang salaping sinasabi ninyo? Hindi naman ako kilala ng taong sinasabi ninyo. Ano pong gagawin ko para ipagkatiwala sa akin ang salaping iyon? Hindi ko rin po alam ang papunta sa media." Sumagot si Tobit, "May paraan, anak. Lumagda kami ni Gabelo sa isang kasulatan. Hinati namin ito at pagkatapos ay pinagtig-isahan namin ang sipi. Ang kanya ay kasama ng supot ng salapi. 20 taon na ang nakalipas mula noon. Humanap kaagad ng isang taong mapagkakatiwalaan
na makakasama mo. Babayaran natin siya pagbabalik ninyo. Kailangang makuha mo ang salaping iyon kay Gabelo. Humanap nga si Tobias ng taong tapat at nakaalam ng pagpunta sa Medya. Paglabas niya, nakita niya ang anghel na si Rafael, ngunit hindi niya alam na ito'y anghel ng Diyos. Mamang ano, sino po ba kayo? Tanong ni Tobias. Ito yaong anak ni Tobit, si Tobias. Tumugon naman ito, ako isang kamag-anak mong Israelita na naghahanap ng trabaho rito. Alam mo ba ang daang papunta sa Medya? Tanong ni Tobias. Aba, oo, tugon ng anghel. Sanay ako sa pagpunta roon. Alam ko ang lahat ng daang patungo roon. May kamag-anak pa nga akong madalas dalawin doon, si Gabelo na taga Rajes, Medya. Ang Rajes ay 2 araw na't lakbayin mula sa Ekbatana, sapagkat ang Rajes ay nasa kabundukan. Nang marinig ito ni Tobias, sinabi niya sa kausap, "Mari bang hintayin mo ako sandali? Ikaw ang taong kailangan kong makasama. Uupahan kita. Magsasabi lang ako, sama ko." Payag ako, madali ka lang, tugon ni Rafael. Nagbalik na madali si Tobias at sinabi sa kanyang ama ang nangyari. Sabi niya, nakakita na po ako ng lalaking makakasama at isa pa nating kamag-anak. Tawagin mo siya, wika ni Tobit. Ibig kong malaman kung kaninong lahi siya nagbuhat at kung mapagkakatiwalaan. Nagbalik si Tobias kay Rafael at sinabi rito, ibig kang makausap ng aking ama. Nagpunta naman si Rafael at pagpasok sa bahay, binati niya agad si Tobit. Magandang araw po, tugon ni Rafael. Ano ba ang maganda sa buhay ko, wika ni Tobit? Bulag ako. At hindi ko maaninag ang liwanag na kaloob ng Diyos para na akong patay na nananatili sa kadiliman. Nakaririnig nga ng tinig, ngunit hindi naman makita ang nagsasalita. Huwag po kayong mawala ng pag-asa at tugon naman ni Rafael. Pagagalingin kayo ng Diyos. Matapos marinig ito'y sinabi ni Tobit, si Tobias ay gusto kong magpunta sa Medya, ngunit hindi niya alam ang daan. Pwede bang samahan mo siya? Huwag kang mag-alala, babayaran kita, anak. Makakasama po ako, tugon ni Rafael. Lahat po ng daang patungo ro'y alam ko. Madalas po akong magpunta sa Medya at naraanan ko ng lahat ang mga kapatagat, kabundukang papunta roon. Tinanong siya ni Tobit, huwag kang magagalit, anak. Taga-saan ka ba at kaninong lahi ka nagbuhat? Bakit po kailangan pa bang ninyong malaman ang aking pagkatao? Hindi po ba't ang hinahanap ninyo'y ang maupahan para sumama sa inyong anak? Tugong patanong ni Rafael. Sumagot si Tobit. Mabuti na ang malaman ko kung sino ka at kung sino ang iyong angkan. Ako po'y si Asarias, tugon ni Rafael. Anak po ako ng matandang Ananias na isa rin ninyong kamag-anak. Ganun ba? Sambot ni Tobit. Mabutit iligtas ka nawa ng Diyos. Huwag ka sanang mainis sa aking pag-usisa. Tingnan mo, kamag-anak pala tayo. Magkamag-anak pala tayo. Kilala ko ang iyong ama at ang kapatid nitong si Nathan. Anak sila ng iyong lolo Semayas at madalas kaming magkasama papuntang Jerusalem para sumamba. Napakabuti nila. Mabuti ang iyong angkan, kaya tamang-tama ka. Wika pa ni Tobit. Sumama ka lamang sa anak ko, upahan kita ng arawan at babayaran ng lahat ng gastusin ninyo.
Hindi lamang iyon, bibigyan pa kita ng karagdagang kaloob. Sumama nga. Sumagot naman si Rafael, "Huwag po kayong mag-alala. Sasama ako kay Tobias. Makakaasa kayong makababalik kaming maluwalhati. Wala pong gagambala sa aming daraanan. Pagpalain kayo ng Diyos," tugon naman ni Tobit. Tinawag niya si Tobias at sinabi, "Anak, ihanda mo na ang lahat ng iyong kailangan at lumakad na kayo sa mga kamag-anak natin sa Media. Ingatan nawa kayo ng Diyos at ibalik na maluwalhati. Patnubayan nawa kayo ng kanyang anghel." Maliwanag ang katotohanan. Baka maaring sa inyo naganap na ito, na hindi nyo kaano-ano, subalit magandang loob sa inyo. Hindi nyo man nakikita, subalit nakikita kayo. Katulad nitong si Tobis, na ang kausap niya isang anghel na Rafael, na nag-anyong katauhan at ang sabi niya siya si Ananias. Mga minamahal, Asarias. Siya si Asarias. Nang wika nga, kay hirap iulat, kay hirap ipabatid, kay hirap ipatanggap sa tao, sa mata ng tao at walang pangunawa. Subalit, ano nga ba ang kalooban ng Ama? Hindi nga ba't ang mapabuti ang lahat ng anak niya? At anuman ang kaganapan nakikita niya, anuman ang naganap sa bawat isa ay batid na batid niya. Kaya't bakit mababahala, mag-aalala ang mga anak na totoo sa kanya? Samantalang sinasalarawan sa pangyayaring ito, ang hirap na nadama at naramdaman nitong si Tobit ay tunay na napakahirap sa kanyang pagkabulag. Samantalang siya'y gumaganap, tumutupad na mabuti at napakagandang loob niya. Ang kanyang mga kababayan sa tuwing may makikita siyang namamatay ay nililibing niyang palihim sapagkat bawal noong panahon na yaon ang mga magkakamag-anak at kababayan nilang yaon ay magawa ng kabutihan. Sapagkat sa panahon yaon, pinapatay ang mga sabayang yaon nang dahil diyon ay laban-laban ang panahon na yaon. At kaya nga doon napadpad itong si Tobit nang dahil napalayo sila at namayan sa bayang yaon na kung papaano'y kinalinga at nakita ng Ama kung anong kabutihan niya. Sa kanyang pagkabulag, ang dahilan ay pagkaipot lamang ng ibon na pagkatapos niyang naligo ay siya'y natulog. Pangyayaring pinatupad, kaganapang pinaganap upang maipakita at maisiwalat. Kung minsan nagaganap sa buhay ng tao, ang bagay na nangyari at nagaganap ito upang mapatotohanan ng Ama ang kumikilala sa Kanya ay di niya pababayaan at di siya magpapabaya. Naganap ba sa inyo ang parabagang wala na kayong pamamaraan sa buhay nyo? Wala na kayong magagawa at hindi na kayo makatupad. Subalit saksi ang Ama sa kabutihan at kagandahang loob nyo, maaari niyang sa pagiging bilang tao, maging anghel nyo ang kapwa nyo. At maaring gawin ng Ama na magkunwa ito upang malubos ang pagtanggap nyo at di mabahala kayo ni hindi kayo mag-alinlangan sa kanila. Ipadarama sa inyo ang magandang damdamin at pagtitiwala sa kapwa nyo at ang kapwa nyo naman sugo niya, ipadarama ang pagmamahal at ipakikita kung paano kayo maglilingap at lilingapin ng Ama. Katotohanan itong saki tinuturan. Bakit baga pinapikit ko ang mata ni Constancia? Upang maliwanag kong may saysay at maiulat sa inyo ang katotohanan. Kailan nga ba nagkulang ang Ama sa buhay nyo? Kailan nga ba nagdim ang puso ng bawat isa?
Kailan nga ba nadilim dahil sa paghinagpis at pagkabaliw, dahil sa kanilang mga kawalan ng pag-asa? O mga minamahal ko at iniibig na totoo, huwag niyong isipin ang kawalan, kundi patuloy kayong lumaban at asahan niyo'y amang mahal, at patuloy niyang ipakikita at ipababatid ang marapat at susugo sa inyong lahat ng karapat-dapat na inyong karamay kasama upang kayo'y makasadyan. Alalaumbaga, ang kaparaanan niya ay di pamamaraan ng tao, ang kaparaanan niya ay pamamaraang kay ganda at kahiwagang masasambit at matuturan sapagkat siyang kabanal at kabutihan. Kaya nga't kung lahat ng kanyang mga anak ay kikilala, mapapatotohanang may magagawa siya. Sinusugo niya ang kapwa niya upang maipadama at mapaganap ang nararapat ng amay mapagmahal mapagkalingang tapat. Kaya't ang bawat kanyang anak na napadama yaong kanyang pag-ibig na wagas, nagigising sa katotohanan, namumulat sa katotohanan, nababago ang kaisipan, nararamdaman wagas niyang pag-ibig at nabubuhay ang wagas niyang pag-asa. Mga minamahal ko, katotohanan ng tinuran ko, sino nga ba ang madidimla ng kaisipan kung ang liwanag na dulot ng amay naroroon at naririyan sa kung sino mang kanyang anak na nananatilit nananahan sa kanyang paghahari upang sila'y makahulagpos na ganap. O mga minamahal kong matwid na tinuturan, ang mga balangkas at mga marapat na makamtan, naway inyong pagnilayan at pagbulayan upang anuman ang sa inyo'y pinatupad pinaganap ng Ama, patuloy kayong magtiwalang may magagawa siya. Patuloy na umasa ng kapangyarihan niya'y kaiba, kaya't malayo man siya, sa palagay ninyo'y di kayo nakakakita para sa anumang kaanyuan niya, subalit masdan niyo lamang ang kapwa niyo at nagmamalasakit, nagmamahal sa inyo at mapapatotohanan na ng Ama, kalingay niya'y di napaparam, sa bawat isa'y ibibigay at ang bawat ginamit niya magkakaroong kaukulan at ang bawat anak niyang nakadama ng tuwiran, mapapatotohanang siya'y buhay na buhay. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan. Nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? May ginamit na ba ang Ama sa buhay nyo? Natuwirang kinagigitlapan ninyo kung paano kayo sinasaklolohan nito? At sa hindi ninyo inasam-asam, ni hindi ninyo pinangarap, o lalong hindi naman ninyo minithi, subalit nagitla na lamang kayo ang isang araw ninyo na kay luwat ng paghihintay nyo, sang iglap na naibibigay niya kapag kumilos siya. Kaya nga, kayo ba'y nagdurusa? Masdan ninyo ang katabi nyo, baka isa sa kanila'y maging anghel nyo. Kayo ba ay nalulumbay? Masdan ninyo ang kaharap nyo, baka sila ang anghel nyo na sugo ng Ama na pinagagalak, inaaliw kayo. Kaya nga't ang wika niya, bawat isang anak ko, kung sa akin kikilala, magkakaisa sila, mapapadama ko pag-ibig na wagas. Patuloy kayong magtiwala, manalig na matapat, baka isa sa inyo, kung papaanong minamasdan kayo, hirap na hirap ang loob nyo, kumilos at gumanap ang Ama at gamitin sila. Kaya kung patuloy kayong magtitiwala, maniniwala, magtitiwalang tapat at totoo, maaring katulad ni Tobit, isinugo si Azarias sa pagkakatawang tao, sapagkat nagmamasid ang Ama at ang anghel niyang ito kung papaano ang kabutihan ni Tobit. Sa gayon, upang mapatupad ang binata ni Tobit, ang pasakit na nakamtan niya, paglayang ganap, galak ang matatangga. At alam niyo baga kung anong naganap kay Tobit? Gumaling ang kanyang mga mata, nawala ang kanyang pagkabulag, nagkaroon ng bahagi
ang kanyang anak sa kanyang mga naimpok na hindi niya namamalayan sa 20 taon nang magunita niya at maalala, yaon pala ang takda ng Ama na patuloy lamang niyang pinakikita at pinauunawa sa inyo, ang lahat ay may takda nga pala. Buhay bang Ama? Kaya sa 20 taon na yaong lumipas, bigla na lamang nagunita niya. Naalala niyang mayroon nga pala siyang kamag-anak na sa Gabelo nga ito. At doon nga siya tutungo kasama ng anak niyang Tobias upang tugunin naman ng Ama ang panambitan ni Sarah na siya ay lumbay na at pighating-pighati pa sa kanyang pagiging isang pakiramdam ng kapwa niya'y malas sapagkat bawat nakakasama niyang ikakasal, hindi pa sila nagsisiping, ni hindi pa nangyayari ang marapat sa kanila bilang mag-asawa, namamatay na sa pagkalipin ng demonyo. At doon, pinagtagpo si Tobias at si Sarah upang ipakasal sila at pagsamahin ng Ama at ibuhay sa kanila ang ligaya at saya at ang kanilang naranasang hirap at dosa, nakalaya sila. Buhay ba ang Ama? Kaya nga, kung tutuntunin nyo lamang ang mga istorya at katotohanan nyong tatanggapin at maunawaan, kung may hambing ito sa buhay nyo, lalakas ang loob nyo. Kung hindi man gayon katindi ang mga pinagdaanan nyo, dapat nyong malaman at mabatid kung siya nga 4 na taong bulag, hirap na hirap sa kanyang nararamdaman at kanyang kalalagayan, nang lingapin ng Ama, nang pakinggan ng Ama, isang iglap lang sa kanya, ang hirap at dusa niya, nakalaya at pinalaya siyang ganap. Buhay bang Ama? Sa makatwid, ang mabuting ginampanan ni Tobit, ang mabuting ginawa niya, hindi nalihim sa Ama, nang tinakda niya ang pagganti niya, kagitla-gitla at kahiwa-hiwaga. Kayo ba ay may karanasan na napakahirap isipin at napakahirap pangyarihin ng tao lamang at katauhan? Tandaan ninyo, huwag nang mahirapan ang isip nyo, walang mahirap sa Ama, lahat magaan niyang magagawa, lahat magaan niyang maibibigay, lahat magaan niyang maisa sa katuparan kung ang mga anak niyang nakikita, sunod ng sunod sa mabuting layo niya, tumutupad sa mabuting kalooban niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Pamamaraan ay nasa Ama, kaparaanan ay batid niya, kaya't lahat ng sandali, mahiwaga ang gawa niya. Pagpalain kayo, mga minamahal ko. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya nga, nang magkapanagpo si Sarah at si Tobias sa pamamagitan ni Rafael, na ang wika niya ay si Azarias at si Gabelo namang pinsan nitong si Tobit. Siya ang gumawa ng pamamaraan kung paano makalaya ang anak niyang si Sarah. Ang apdo ng isda, siya namang sinunog upang sa masamyong nasamyo nitong demonyo'y makalaya siya. At ang kanya namang apdo, sa pamamagitan naman ng abdong iyaon, nakalaya sa pagkabulag si Tobit. Sa makatwid, mga minamahal ko, nilikha ng Ama ang ginamit din para sa kagalingan, kaya ano ngayon ang palagay nyo kapag hinahatulan kayo ng mga likha niya na tuwirang natural na binabahagi sa inyo upang mulit-muli balikan ang nakaraan noon, ngayon at kailanman, paulit-ulit lamang ang kaganapan sa mga magtitiwala at naniniwala sa Ama, may magagawa siyang hiwaga. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya nga, matagal ka bang malabo ang mata? At walang maparaanan sa iyo ang kapwa mo?
Binigay na lahat ang magagawa sa'yo. Mayroon pang aasahan ka. Isang iglap makakakilos siya. May magagawa siya sa'yo sapagkat ang mata mo'y likha niya. Maaring gawin niyang magliwanag pagdaka. Niloob ba ng Amang masakitan ng buhay mo? Mawalan ka at halos wala ka ng pag-asa? Alalahanin mo sa mga nawawala ng pag-asa, buhay na nagbibigay siya ng pag-asa. Sa mga nawawala ng sigla, buhay na nagbibigay sigla siya. Sa mga mahihina at marurupok, nagpapakatotoo lamang sa kanya, ibibigay ang lakas at tapang upang ang tibay ay kamtan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya nga, maaring isa sa kapatid nyo, sa pamamagitan ng Espiritu, gamitin bilang anghel, magsabing, kilala kita. Kahit hindi ka niya kilala, sapagkat nangungusap ang Espiritu ng Ama upang magtiwala at maniwala ka sa Kanya at maging tapat at totoo siya, katulad ng kaganapan sa dakong ito, na hindi man sila magkakakilala, mga anghel na sinugo ng Ama, mga naging kapatiran, mga lingkod na turingan. Sino nga ba ang karamay mo, kundi tanging Diyos Ama, na maaring ibigay sa iyo ang kapwa mo tao nang lilingapay siya, ipapadamay ang pag-ibig upang ang bawat isa'y magmahalan kapwa sila. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? At para sa maikling pagbabahagi at pag-uulat, nang matupad na ni Rafael Arcangel ang kanyang misyon, ang pag-aatas ng Ama sa kanya, sa pamamagitan ng paghahandog niya sa mag-ama, nagpakilala siya'y si Rafael. Kung magkamisan, nagaganap sa buhay nyo, sino po bang nagpadala sa inyo nito? Huwag mo nang kilalanin, tsaka makikilala mo rin siya balang araw. At nang tinakdana ng Amang ipakilala na siya sa'yo, yun pala, sadyang di mo nga kaano-ano, pamamaraan lang pala niya upang aliwit pagalakin ka at masabing mahal na mahal ka niya. Mga minamahal ko, kayo ba'y naging anghel ng kapwa nyo? At sa pagiging anghel nyo sa kanila, ang Amang nalugod at siyang kumilos sa inyo? Alalahanin nyo ang ginawa nyong mabuti, ganti ay siya. Hindi man kayo magantihan, ang tuwirang gaganti, ang di nyo nakikita, na mabuting gumanap kahit kaninong kanyang mga anak. Pagharian kayo, mga minamahal ko, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya nga sa dakong ito, maraming anghel na isinugo ang Ama para sa isa't isa. Yung katulad ni Arkanghel Rafael, walang pakpak. Naging asarya siya sa pagkakatawang tao. Kaya katulad niya yun, dumadatal ang mga anghel sa bulaklak. Ayan, may sinasabog para kayo ay makakuha at ang magtitiwala sa paniniwala at pananalig niya. Ang bawat bulaklak na nalilikom ng kanyang kamay, mahahambing ang pagpapala ng Ama sa pagtitiwala at pananalig niya na ang bawat mahawakan niya ay mamulaklak ng sagana. Buhay ba ang Ama? Katulad ng bigas na umaalsa kapag sinaing ang isang gatang, ilan ng pinggan. Ang isang salop na palay, ilan na itong kaban. Sa madaling salita, sa pananalig at pananampalataya ng tao, nagmumultiply ang mga biyaya nila. Pagpalain kayo, mga minamahal ko, alalaumbaga, ang may pandinig ay nakarinig.
Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang pag-asa? Buhay ba ang ligaya? Alisin nyo lamang ang sama ng loob nyo at mabuting loob ang maghari sa inyo at ang mabuting ama ang siyang kakamtan nyo at mga ngaral, mangunguna at tatanggap naman kayo kaya't aaliwin kayo sa pagsunod nyo sa Kanya. Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Sapagkat kung ang iisipin nyo lamang ay ang para sa inyo, ngunit ang para sa kapwa nyo hindi nyo batid, paano paunlarin ang para sa inyo? Kaya't mapapalad kayong nakikisa, nagmamahal sa kapwa nyo. Ang bawat ginawaran nyo at nagawa nyong mabuti sa bawat isa, ginagawad din ng Ama, balik na ganti sa inyo. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Diyan lang makikita nyo ng mga batang ito eh. Kaya lang bilang Apo Kunching, pag nagmensahe, yung mga ang paningin sa kanya ay kunching lang. Naku Eka, wag ka na nga Ekang pumunta doon at nagparinig na naman Eka yung Apo Kunching. Hindi nila alam ang mga mensahe na yan ay pawang katotohanan at totoong-totoong nagaganap. Sulong masdan nyo yung batang ito. Kahit hindi ito nakakakuha, bumabalik ito. Sapagkat iba naging damdamin niya. Tingnan niyo yung iba, titigan na sila, punong-puno na ang tiyan, sige pa rin. Sapagkat ibang damdamin nila, iba't iba talaga ang damdamin ng tao, matanda't bata, laki-lakit, babae. Buhay ba ang Diyos? Kaya nga, sa inyong lahat, lagi kayong magsuri, lagi kayong magtanto. Paano ba naghahari ang Ama sa tao? Ano ba ang gusto niyang paghahari? Dahil siya'y mabuti, siya'y banal, ano ba ang dapat maging damdamin ng bawat isa? Hindi ba't kabanalan? Hindi ba't kabutihan? Kaya't sa inyong lahat, pagarian kayong ganap. Sa bata man, may malakas ang loob, may matapang. Mayroong sadyang mabait, mabuti, at mababa ang loob. Ganon din sa matatanda. Totoo po ba yan? Sige nga, damhin nyo nga ang sarili nyo ngayon kung saan kayo roon. May mga batang katatapang, binabalya yung kapwa niya. Sinisiko. Sinisiko. Ang tatapang. Sinisiko. Yun namang mabait at walang laban, nakaganyan lang. Pero yung matapang na tulad niya, lalaban. Ganyan ang pakita ng Ama, pinatototohanan niya lang. Sa munting bagay, sa maliit na bagay, kapag hindi nagkaisa, maglalaban-laban. Subalit kahit napakalaking halaga at napakalaking bagay, kapag nagmamahalan, magkakasundo ang bawat isa. Buhay ba ang Diyos? Kaya, ano pa ang makikita at mapupulot nyo sa istorya nitong si Tobit at ni Gabelo? Kahit na maluwat na panahon na nalimutan ng kanyang pisang si Tobit ang pinatago sa kanya, naalala niya yun, hindi siya dinaya. Ibinigay sa kanya. Binalik niyang lahat. At dahil sila'y nagkaisa kapwa, pinagsama ang kanilang kabuhayan sa kanilang anak, umunlad yumaman ang kanilang mga anak. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Talaga bang mabait ka, anak? Tingin ko hindi. Nagbabait-baitan, ano? Kaya mamaya hindi ka aagaw ng babalyahin sila, ha?
Sadyang napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Lahat may pamamaraan, lahat ay may kaparaanan. Kung tigang ang lupa, ang bukirin, kapag ginusto ng Ama, wiwisikan niya ng ulan. Wiwisikan niya ng habog, nakauusad, nakakahulagpos ang palay. Pagdating ng anihan, umaani ang may palay. Kapag gusto niyang dumami ang isda sa karagatan, pinangingitlog niya ang mga isda, pinararami niya at pinalalaking mga dambuhala ang iba. Ganyan nga ang Ama. Saan ba nahuhukay, nakukuha ang ginto? Sa lupa ba, sa tubig? Ang perla saan? Sa makatwid, itinalaga ng Ama ang ginto sa patag na lupa sa ilalim upang kapag binungkal, mabungkal at makilala ang gintong aral niya. Yaon ang kaibuturat, kalaliman ng damdamin ng tao at kaloob-looban sulok ng isipan niya. At ang perlas naman sa kailaliman ng karagatan, doon nakukuha. Tanda ng kapag lumalim ka, napalalim ang pananalig at pananampalataya mo, tunay ng pag-asa mo'y buhay. Malalim ang karagatan ng nilalakbay mo. Alam mong makasasadyad ka. Alam mong makahuhulagpos ka. Alam mong mapagtatagumpayan mo ang lahat ng pahintulot na pangyarihin ng Ama sa iyo upang lubos mo pa siyang makilala, madama at mapakita ang kahiwaga at magagawa niya. Kaya't kapag nahulagpusan mo na't napagtagumpayan ang lahat ng kanyang pahintulot, kay gaan sa pakiramdam, kay buti ng pakiramdam, kay saya ng kalooban, kay galak na tuwiran. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagarian kayong ganap. Simple at payak ang gawain ito na sinusuri pang patuloy ng maraming tao na di kumikilala at di nakakakilala. Iba't ibang mga paratang at bintang, ngunit natigatigbat na tibagba dahil hindi tawang nagtalaga, nagtindig at nagbalangkas. Kaya sa bawat araw na paglilingkod, sa bawat araw na pinaglilingkuran ang mga tao, hindi sila kumukonti, nararagdagan, bagamat hindi lahat araw-araw ay tumutungo't nagsisitungo sa dakong ito. Subalit, dahil sa patnubay ng Ama, napapalasap, napapadama niya ang bawat nabuksan. Ang pag-ibig niya ay tapat at wagas, malinis at makatotohanan. Pagarian kayo, mga mahal ko. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Alam kong may magagawa ang Ama. Angkinin mo ng liwanag ng tagumpay. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, tandaan ninyo, ang talinong mabatid mo kung anong dapat mong gawin sa buhay mo, kung anong hanap buhay na at mga negosyo, galing din sa Diyos yan. Kaya't pasalamatan ninyo kung ano ang pinahihiram niya sa inyo. Pasalamatan lahat nyo ang mga biyaya at pagpapalang kaloob sa inyo. Alam kong may magagawa ang Ama.
Alam kong may magagawa ang Ama pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Laging tatandaan nyo, may magandang mangyayari sa buhay ng tao. Bilang isang katauhan na nabubuhay sa kalupaan, kapag dumatal ang pagkatao mo, mahina't marupok kang totoo. Subalit kapag pinagtibay mo ang pagtitiwala mong may Diyos kang totoo, tuwirang sisibol at mabubuhay sa isip at damdamin mo ang tapang at lakas na labanan mong buhay mo. Sapagkat batid mo at nababatid ng Ama kung paano't sino kang anak niya. Kaya't kung kilala at kinikilala mo siya, magbibigay dulot ang liwanag niya upang ang pag-asa mong walang kamatayan ang siyang magbigay sigla sa iyong buhay. Halina kayo, mga minamahal ko, tuwirang tantuin ang bawat tinuran ko. Sa gayon kung papaano nagsisikap kayo na makilala at kilalanin niyo itong Ama. Pakikilala naman siyang tapat at totoo sa inyo at makikita niyo kung paano ang paghaharing totoo na may pag-ibig na tapat at lakas ng buhay niyo at siya'y kalasag. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya nga't maliwanag ang nakatala sa pangalang Kristo, sa pangalang Heso Kristo. Kung kayo'y mananambitan, tapat at totoo, kayo'y dirigin ng Amang di nyo nakikita. Pagpalain kayo, mga minamahal ko, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Humayo kayong may galak sa puso nyo, patuloy na pangunawa ay maganap sa buhay nyo, mabuksan ang isip nyo, diwang taglay ninyo, upang maabot maarok nyo ang layon at nasa ng Ama sa buhay nyo. At sa gayong paniniwala at pagtitiwala nyong may gagawin at magagawa siya, patuloy kayong aasa sa bawat araw at gabi man, at di madidimlan, di magugulumihanan, sapagkat batid nyo siyang inyong saklolo. Ang may pandinig ay nakarinig. Pagpalain kayo, mga minamahal ko. Tayo na.